Celebox. Si Kiara Salve ay isang mabait at maalagain na dalagang nagtatrabaho sa isang maliit na restaurant sa bayan ng Soriza. Kahit kapos sa buhay, hindi nawawala sa kanya ang malasakit sa kapwa. Kapag may natitirang pagkain sa trabaho, hinihingi niya ito upang ipamahagi sa mga pulubi. Para sa kanya, ang makakita ng ngiti sa kanilang mga labi ay sapat ng dahilan para magpatuloy. Hindi niya alam na pinapanood pala siya ng bagong halal na mayor ng bayan na si Celdric Hayes Valbuena ay isang seryoso ngunit makataong leader. Nahulog ang loob nito sa dalaga dahil sa kabutihan niya. Sa pagitan ng feeding programs, charity, events at simpleng usapan sa may parke sa tapat ng munisipyo ay unti-unti silang napalapit sa isa't isa. Ngunit paano kung ang pagmamahalan nilang binuo sa tiwala ay sinubukan ng paninira at isang nakaraan na ayaw nang maalala pa? Hanggang saan kaya aabot ng pag-ibig na nagsimula sa malasakit? Maraming sobrang pagkain po ang natira ngayon, ma'am. Maaari ko po bang hingin yan? Marami po kasi ako nadadaanan na pulubi kapag umuwi ako eh. Sayang naman po kung mapapanis lang. Pagkausap ni Kiara sa boss niya, totoo ang sinasabi ng dalaga. Marami ang mga batang nakikita niya na walang makain, naghahanap ng pagkain sa basura. Gusto niyang makatulong, ngunit kahit siya ay hamak na mahirap lang din. Oo naman, iha. Tinanong mo pa, masasayang talaga kapag napanis yan, kaya mas okay na mapakinabangan ng iba. Ang dami ring natirang garlic buttered chicken doon sa may loob eh. Pagkatapos mo magpunas dyan sa counter ay magtungo ka na sa kusina at tulungan mo kang ipak ang mga natitirang pagkain. Nakangiting saad ni Arya, ang boss ni Kiara. Dahil sa sinabi nito ay napangiti si Kiara. Talaga po, ma'am, maraming salamat po. Pagpapasalamat ni Kiara bago niya pinagpatuloy ang pagpupunas niya. Matagal na simula nang namatay ang mga magulang niya. Kaya naman solo na lang niyang tinataguyod ang sarili. Palaging sinasabi sa kanya ng ina niya na kapag kaya niya na ay tumulong siya. Hindi mapigilang ma-excite ni Kiara kapag naiisip niyang may makakain na ang mga pulubing nakikita niya. Matapos magpunas ay kaagad siyang dumiretso sa may kusina kung saan nakita niyang hinahanda na ni Arya ang mga microwavable na gagamitin nila. Kaagad naman nilang sinimulan ang pagpapak ng mga pagkain. Alam mo, iha, nakakatuwa ka. May mabait at purong puso ka. Matagal ko nang gustong gawin ng ganyan pero hindi ko alam kung paano ko sisimulan. Nakangiting saad ni Arya habang nagtatakal siya ng bagong saing na kanin. Ako rin po eh. Ang kaso lang, wala akong budget. Tapos bigla ko pong naalala yung natitirang pagkain dito na pwedeng masayang lang. Kaya po kinausap ko na po kayo. Aba, nakakatawa ka talaga, Kiara. Kung lahat ng kabataan ay may pusong kagaya mo, siguradong mas gagaan ang mundo. Malambing na saad ni Arya habang patuloy sa paglalagay ng ulam sa lalagyan. Simula ngayon, gawin na nating regular to. Tuwing may natitira, ipunin natin. Tapos ikaw nang bahala kung kanino mo gustong ipamigay. Dahil sa sinabi ni Arya, ay mas lalong lumaki ang ngiti sa mukha ni Kiara. Hindi niya inasahan na magiging ganito ang sagot ng kanyang boss. Grabe po, ma'am. Ang laking tulong po nito doon sa mga pulubi. Maraming salamat po talaga. Mas marami na po tayong matutulungan. Nakangiting aniya. Sobra ang saya na nararamdaman niya dahil sa mga nangyayari. Habang nag-uusap sila, ay napununan nila ang isang kahon ng pagkain. Mainit-init pa ang kanin at ulam. Hindi man bago, pero siguradong masarap at masustansya kaysa sa mga pagkain na pupulot sa basura na marumi. Napakadami ng pagkain ito. Sa wakas, makakain sila ng maayos ngayong gabi. Kung mayaman lang talaga ako, ay hindi ako magdadalawang isip na
palaging gawin to. Ang sarap kaya sa pakiramdam kapag nakakatulong ka. Nakangiting Aniya sa sarili. Ano, gusto mo bang samahan kita ngayong gabi na ipamigayan? Pag-aalok ni Arya. Po? Sasamahan kita para naman makita ko rin kung saan mo dinadala ang mga to. Saka hindi naman ako busy ngayon at gusto ko maglibot-libot dito sa lugar natin. Mas masaya po siguro yon. Sige po ma'am, tara po mamaya. Sa simpleng ulam at kanin, nagsimula ang isang bagong misyon para sa dalawa. Isang misyon ng malasakit, kabutihan at pag-asa. Bukod doon, ay mag-e-enjoy pa sila sa mga gagawin nila. Ate Kya, may dala po ba kayong pagkain ngayon? Tanong ng batang nagngangalang Elo nang makababa si Kiara sa kotse. Oo naman, ang pagkain na ibibigay namin sa inyo ngayon ay galing sa napakabait ko na boss. Gusto kong ipakilala sa inyo ang boss ko sa pinagtatrabahuhan ko, si Ma'am Arya. Pagpapakilala ni Kiara kay Arya, nakasalukuyang kalalabas lang ng kotse. Wow! Maraming salamat po, ma'am! Pagpapasalamat ng mga bata bago sila naglapitan kay Kiara. Sinimulan ng ipamigay ni Kiara ang pagkain sa kanila. Hindi mapigilang mapangiti ni Arya nang makita niya kung gaano kabait ang dalaga. Maraming salamat po sa pagkain niyo, ma'am. Kaninang tanghali pa po kami walang kain eh. Alam ko pong mali na hindi kami naghahanap ng pagkain namin pero mahirap po talaga sa ngayon. Sobra po ang pasasalamat namin kay Kiara dahil palagi po siyang nagbibigay ng pagkain sa amin. Saad ng isang babaeng may bitbit na anak. Tunay ngang parang anghel si Kiara. Kahit ako natutuwa sa kanya. Masayang saad ni Arya. Ramdam na ramdam ni Arya ang paghihirap ng pulubi doon dahil alam niya kung paano mamalimos at walang makain. Pulubi lang din siya dati hanggang sa nakilala niya ang lalaking nagmahal sa kanya kahit na mahirap siya. O siya, halina kayo doon at humanay para makakain na kayo. Masarap magluto ang chef ko. Kaya naman sigurado ako magugustuhan niyo ang pagkain na dala namin. Aniya, kaya naman humanay na rin ang ibang mga nanay doon at nakakain na rin sila. Hanggang sa makauwi sila ay hindi pa rin mawala ang ngiti sa labi ng dalaga. Panatag ang loob niya dahil sigurado siyang makakatulog nang hindi gutom ang mga taong ito dahil nakakain sila. Hinatid siya ni Arya sa may bahay niya at nahiga siya sa kama. Nagpahinga na siya dahil pagod siya sa dami ng ginawa ngayong araw. Bukas ng eleksyon, Cedric. Sa tingin mo ba, mananalo ka? Tanong ni Aizen sa binata na kasalukuyang nag-aayos ng mga relief goods na balak niyang ipamigay sa taong nabiktima ng sunog sa lugar nila. Manalo o matalo, okay lang sa akin. Saka, pwede naman akong tumakbo ulit sa susunod eh. Wait lang kuya, mamaya mo na ako kausapin. Patapos na ako dito. Saad ni Cedric habang abala sa pagkikilo ng bigas. Alam mo namang bawal pa mamigay ng ganyan, di ba? Eleksyon na bukas at bawal mamigay ng ganyan. Saka, paano kung matalo ka? Masasayang yung mga binabalot mo. Aniya, bago ito tumayo upang buksan ang 3 malalaking kahon ng mga dilata. Kagaya ng sinabi ko kuya, kahit matalo ako, ay papamigay ko pa rin tong mga relief goods. Kung pwede nga lang ipamigay na ngayon ipapamigay ko na to. Sigurado ako marami na sa kanilang nagugutom. Marami ang naapektuhan ng sunog, kaya sigurado akong hindi sasapat ang ibibigay ng ibang mga nag-donate. Oo na, alam kong pagod ka, kaya tutulungan na kita. Nasaan ba si Brandon? Ang tagal-tagal niya. Kanina ko pa sinabihan yun, natutulungan ka namin. Saad ni Aizen, bago siya kumuha ng mga eco bag at nagsimula na ring mag-pack ng mga relief goods. Nilalagnat kasi si Beatrice kaya hinintay niya munang makatulog yun. Paano ba naman? Nag-aminan sa may labas tapos umuulan pa that time. Hayaan mo na. Susunod naman yun kuya. Saad ni Cedric nang biglang bumukas ang front door. Anak, anong oras na? Hindi pa kayo nagpapahinga? Gulat na saad ni Ivy sa mga anak niya. Marami pa akong ipapak ma'am eh. Tatapusin lang namin to dahil hindi na ako makakapag-ayos ng ganito bukas dahil eleksyon na. Aniya,
na nagpangiti sa mga magulang niya. Grabe naman ang pagiging matulungin mo, anak. Partida, hindi ka pa mayor niyan, ha? Kailangan ng bayan natin ng mayor na katulad mo. Kaya, good luck bukas, anak. Pag-good luck ni Arnold sa anak bago sila tumulong sa pag-aayos ni Celdric. Bata pa lang si Celdric ay nakita na niya kung gaano ka-unfair ang lipunan. May mga swerteng tao na nabubuhay sa mayamang pamilya at may iba naman sa mahirap na bubuhay. Naaawa siya sa mga pulubi na nakikita niyang nagugutom. Palagi siyang napapatanong sa sarili ng mga tanong na, bakit kaya hindi lahat ng tao ay swerte? Bakit may mga taong kailangang maghirap? Gayong pantay-pantay lang naman sila. Bukod doon, ay bakit may mga taong natatapakan ng mga mayayaman dahil lang sa may mga salapi sila? Wala naman kaming pinagkaiba maliban sa nabuhay akong mayaman habang sila ay hindi. Pantay-pantay lang kaming tao sa batas, pero bakit palaging may advantage ang mga mayayaman? Yan ang mga tanong na hindi mawala-wala sa isipan ng binata habang siya ay tumatanda. Bukod doon, ay nakikita niya kung gaano ka-unfair ang lahat ng bagay, kaya naman gusto niyang baguhin yon. Alam niyang sa ngayon ay mababa pa lang ang tinatakbo niya, pero gusto niyang makatulong sa mga mahihirap. Nagsimula sila sa pagbabalot ng 7:00 at umuwi naman ang mga magulang at kapatid ni Cedric ng 12:00 na, kaya naman siya na lang ang nagtuloy ng pagbabalot. 3:00 na ng madaling araw nang matapos ang pagbabalot ng mga relief goods at dahil sa kapaguran ay nakatulog na si Cedric sa may tabi ng mga pagkain na binabalot nila. Tulog at nagpapahinga na si Cedric nang makarating si Brandon at Beatrice sa mansyon ng binata. Naabutan nilang natutulog ang binata, kaya naman napangiti sila. Grabe yung kapatid mo, no? Napakaswerte ng bayan ng paglilingkuran niya. Madalang lang kasi ang mga mayor na ganyan eh. Well, hindi pa nga siya mayor, pero ang iniisip niya ay para sa kabutihan na kaagad ng bayan. Nakangiting saad ni Beatrice bago nila piniktura ng binata. Oh, dyan siya nakatulog? Tanong naman ni Alona na kasalukuyang kararating lang kasama ang asawa na si Aizen. Oo eh, tinapos niya kasi talaga yung pagpapak ng mga relief goods. Anyways, hayaan na lang muna natin siyang matulog at mamaya pa namang gabi ang announcement ng nanalo eh. Saad ni Brandon bago niya kinumutan ng kapatid. Ako lang ba o hindi? Pero sa tingin ko, ang nababagay na babae kay Celdric ay yung babae na katulad niya, yung matulungin, mapagmahal at siguradong susuportahan siya sa lahat ng gagawin niya. Saad ni Alona. Tama ka dyan, pero tanong lang, bakit nga ba wala pang kasintahan si Celdric? Tanong naman ni Beatrice. So ngayon, ayaw niya muna. He used to have a girlfriend na minahal niya ng sobra-sobra. Pero alam niyo kung anong ginawa niya? Nag-cheat siya kay Celdric. At ang mas malala pa dun ay dinaw niya si Celdric nung nalaman niyang balak maglingkod ng kapatid namin sa bayan. Pagkukwento ni Aizen na nagpabigla kay Alona at Beatrice, hindi sila makapaniwalang magagawa yon ng isang babae sa lalaking katulad ni Celdric. Pero ito na ang pinakamabait sa kanilang magkakapatid. Sinayang niya si Celdric, mahirap kaya makahanap ng ganyang lalaki. Pero sigurado akong may dahilan ng Diyos kung bakit hindi sila nagkatuluyan. Malay niyo naman, ngayong taon na pala makikilala ni Celdric ang babaeng para sa kanya. Ani Alona na nagpangiti sa magkapatid. Sana nga. Sabay na saad ni Aizen at Brandon. O siya, mga hindi pa rin kayo kumakain, di ba? Tara, Beatrice, magluto tayo para pagising ni Celdric may makakain siya. Pag-aaya ni Alona at pumayag naman si Beatrice. Nagtungo na sila sa may kusina at nagsimulang magluto habang si Brandon at Aizen naman ay nanatili lang sa may sala. 9:00 na ng umaga nang magising si Celdric. Naalimpungatan siya nang marinig niyang may nag-uusap, kaya naman gumising na siya. Kuya, anong oras na? Aalis pa ako mamayang 3:00 ng hapon eh. Nagmamadaling saad nito bago siya tumayo, ngunit kaagad siyang nakaramdam ng hilo, kaya natumba siya. Ano ka ba naman, Celdric? Halos wala ka nang tulog eh. Maaga pa, 9:00 pa lang ng umaga. Magpahinga ka muna.
Malapit nang matapos magluto si Alona at Beatrice, kaya kakain na tayo. Mabuti naman, maaga pa lang. I can't miss that meeting dahil yun yung program para sa mga batang nag-aaral dito sa bayan natin. Nanghihina na siya pero bayan pa rin ang inaalala niya. Hoys, siguro oras na talaga para makakilala siya ng babaeng magpapatibok ng puso niya para may katulong na siya sa mga ginagawa niya. Nakangiting aniya sa sarili ni Aizen bago nila pinaupo sa may sofa ang binata. Habang nagpapahinga si Cedric dahil sa kapaguran, sa kabilang banda naman ay nagbibihis na si Kiara. Maaga niya na pagpasyahang bumoto ngayon para makapagpahinga siya mamayang hapon. Dahil pagdating ng gabi ay magluluto sila ni Arya upang pakainin ulit ang mga pulubi. Ngayon lang nagsarado ang restaurant ni Arya sa kadahilan ng eleksyon ngayon. Nabigyan ka na ni Earl Juarez? Magkano? 2,000 rin ba? Tanong ni Wena, ang isa sa mga kapitbahay ni Kiara, na kausap nito. Dahil sa narinig ni Kiara na yon, ay napangiwi siya. Hindi siya makapaniwalang nagpadala sa pera ang mga kapitbahay niyang yon. Oo, ako rin eh. Pero ayon sa narinig kong chismis, hindi raw maganda ang background ni Earl Juarez, kaya naman si Cedric Hayes Balbuena ang iboboto ko. Saad naman ni Charisse, dahilan para lumapit sa kanila si Gina. Ako rin, si Mayor Cedric ang iboboto ko. Hindi pa siya mayor noon pero marami na siyang nagawa. Saka according sa mga source ko, ay hindi siya nagbo-vote buying. Walang kahit ni isa sa bayan natin ang binigyan niya ng pera para lang iboto siya. Saad ni Gina na pumukaw sa atensyon ni Kiara. Cedric Hayes Balbuena? Kilala ko siya. At kumpara sa kalaban niya, ay sigurado akong mas magiging maayos ang bayan namin kung siya ang magiging mayor namin. Yung isa kasi kakaiba eh. Hindi ko maipaliwanag pero kung ako ang tatanungin, wala pa siyang kaalam-alam sa politika. Saad ni Kiara sa sarili niya bago siya pumunta sa presinto kung saan siya boboto. Ngunit bago pa man siya makalapit sa may presinto, ay may lumapit na lalaki sa kanya. Ayan, 5,000. Sa'yo na yan, basta iboto mo si Earl Juarez. Saad ng isang lalaki, dahilan para hindi makapaniwalang mapatingin sa kanya si Kiara. Sira ulo ka ba? Ayoko, sa'yo na yung 5,000 mo. Inis na saad ni Kiara bago niya tinulak ang lalaki at naglakad papalayo. Kahit kailan talaga si Earl, ilang beses ko na siyang sinabihan noon na mali yung mga ganyan, pero mukhang hindi pa rin niya naiintindihan yon. Kahit bigyan pa niya ako ng ginto, ay hindi ko ibibigay sa kanya ang boto ko. Inis na saad ni Kiara bago siya pumasok sa presinto. Bumoto na si Kiara at ang binoto niya na mayor ay si Cedric Hayes Balbuena. Ang binoto niya ay yung sa tingin niya ay karapat-dapat para manalo, yung siguradong may magagawa para sa bayan. Habang naglalakad si Kiara sa kalsada na walang katao-tao, ay may tumigil na sasakyan sa harapan niya. Nang makita niya ang license plate ng kotse, ay napabuntong hininga na siya bago umirap. Ay Kiara, papauwi ka na ba? Gusto mo bang ihatid kita? Nakangising saad ni Earl, dahilan para peking na pangiti si Kiara. Kahit gustong-gusto niyang simangutan ang lalaki. Anong ginagawa mo dito? Baka may makakita sa'yo kaya umalis ka na. At saka, kaya kong umuwi mag-isa, no? Pagtataray ni Kiara, kahit peking na pangiti pa rin siya. Wala kang pinagbago. Ang sungit mo pa rin. Well, gusto lang naman kitang makausap eh. Since mamaya lang, ay i-announce na ako ang bagong mayor ng bayan natin. Kapag nangyari yon, ibibigay ko sa'yo lahat. Hayaan mo lang ako naligawan ka. Saad ni Earl, bago niya hinawakan ang kamay ni Kiara, pero hinablot ka agad ito ng dalaga. Eto na naman kami. He just can't take no for an answer. No. Napipikon ako? Inis na saad ni Kiara, bago niya inis na tinignan sa mga mata si Earl. Earl, di ba sinabi ko naman sa'yo na hindi? Saka ayaw ko sa'yo. Okay ka sana pero hindi ko makakalimutan ang mga ginawa mo noon. Ano na naman ba ang ginawa ko at ayaw mo sa akin? Gusto mo talagang sabihin ko pa? Fine. Una, sinabihan mo ng masasama at sana mamatay na lang yung mga pulube. Pangalawa, hindi mo kayang maging mabait sa mga tao. Kaya nagtataka ako kung bakit ka tumatakbo bilang mayor.
At ang pinakahuli ay never kang lumalaban ng patas. Nalaman ko sa mga kapitbahay ko at doon sa lalaking lumapit sa akin kanina na nag-vote buying ka. Sa tingin mo ba tama yun? Pandaraya yun, Earl. Inis na saad ni Kiara bago siya lumayo sa binata. Kaya wag mo nang sayangin ang oras ko. Wag mo kong susundan dahil baka i-report pa kita sa pulis. Pagbabanta ni Kiara kay Earl, kaya naman hindi na ito sumunod sa kanya. Kinagabihan ay tapos na magbilangan ng boto, kaya alam na ng COMELEC kung sino ang nanalo. Pinaskill nila ito sa social media pagdating ng 9:00 ng gabi. Kasalukuyang 10 minuto na lang ay i-a-announce na kung sino ang mananalo. Ang buong pamilya ni Cedric ay nasa mansyon niya habang hinihintay ang resulta. Kinakabahan at excited ang mga kapatid at magulang ni Cedric habang ang binata naman ay patuloy lang sa pagtitipa ng laptop niya. Maya-maya lang ay pinost na sa social media ang nanalo at halos magtalunan sa tuwa sila Brandon, Aizen at Alona nang makita nila ang resulta. 9,347 votes para kay Cedric Hayes Balbuena, habang 1,001 votes naman kay Earl Juarez. Wow! Grabing lamang yan ah. Parang pinaasa lang yung kalaban eh. Anyways, congratulations bro. Or should I say, Mayor Balbuena? Pagbibiro ni Aizen. Mayor Balbuena! Saad naman ni Brandon na nagpatawa sa kanilang lahat. Congratulations anak. Grabe ang laban mo. Sobrang laki ng lamang. Hindi tayo nag-vote buying yan ha? Alam ng mga tao na ikaw talaga ang nararapat na manalo. Pagbati ni Ivy sa anak bago niya ito niyakap. Cedric, nag-message na sa cellphone mo ang munisipyo. Lahat daw ng nanalo ay kailangan ng pumunta doon. Saad ni Aizen, kaya naman naghanda na sila. Sumakay na sila sa kotse at nagtungo na sa munisipyo. Nang makarating sila doon ay sobrang daming tao na ang naghihintay sa pagdating ni Cedric. Congratulations po, Mayor! Pagbati sa kanya ng mga tao doon na nagpasaya sa damdamin ng binata, hindi siya makapaniwalang nanalo siya kahit hindi siya nag-vote buying. Isa lang ang ibig sabihin nun, ayon ay pinagkakatiwalaan siya ng mga mamamayan. Ang pogi mo, Mayor! Sigaw naman ng ibang babae ng mga dalagita na halos mamatay nang ngitian sila ni Cedric. I love you, Mayor! Gawin mong better ang bayan natin, ha? Mayor Balbuena, para sa pagbabago ng bayan ng Sorriso. Yan ang mga sigaw ng mga tao doon hanggang sa nakapasok na si Cedric sa loob ng munisipyo. Congratulations! Walang palya. Ikaw na talaga yan, Cedric. Nakangiting saad ng former mayor ng bayan na si Mayor Florence. Maraming salamat po. Pagpapasalamat ni Cedric. Nung gabing yun, ay pinakilala na sa bayan nila ang mga nanalo. Halos 3 buwan na ang nakalipas, ay tuluyan nang nakaupo si Cedric sa posisyon bilang mayor ng bayan ng Sorriso. Bilang mayor, ay palagi siyang naglilibot sa bayan niya tuwing gabi upang makita kung may kailangan ba siyang ayusin. Isang gabi, habang naglilibot siya, habang nakasakay sa kotse niya, ay may nakakuha ng atensyon niya, kaya naman pinatigil niya sa pagmamaneho ang driver niyang si Ben. Ate Kya! Sigaw ng mga batang pulube nang makita nila ang isang babae na may daladalang kahon. Pasensya na ha, natagalan ako. Marami kasing customer sa restaurant kanina eh. Wala masyadong natira pero nagpaluto si Ma'am Arya para may makain kayo. Hindi nga pala nakasama si Ma'am Arya dahil may kailangan siyang puntahan. Nakangiting saad ni Kiara bago niya isa-isang inabot ang mga pagkain sa mga pulubi doon. Maraming salamat talaga sa inyo, Ma'am Arya, Kiara. Pagpapasalamat ni Vilma bago sila nagsimulang kumain. Ano ba kayo? Okay lang no? Kumain lang kayo ng kumain. Nakangiting Aniya na nagpangiti rin kay Cedric na kasalukuyang palihim siyang pinapanood. This girl is interesting. The way she speaks to those people. She's so gentle. Aniya, bago niya tinawagan si Aizen para sabihin na may kailangan siyang gawin kaya baka hindi siya makakasama sa family dinner. She's awesome, right? Tanong ni Cedric sa driver niya. Opo sir, mabait po talaga yan.
gabi-gabi po akong dumadaan dito eh. At gabi-gabi ko siyang nakikita na namimigay ng pagkain. Saad ni Ben na nagpangisi sa binata. Ibig sabihin, gabi-gabi siyang pumupunta dito. That's great. Maybe, I'll approach her soon. Nakangising saad ni Celdric. Simula noon ay halos gabi-gabing pumupunta doon sa lugar na yon si Celdric upang panoorin ng dalaga. Sa kabilang banda naman ay napapansin ni Kiara na palaging nandoon sa hindi kalayuan, palagi ang kotseng yun. Dahil doon ay na-curious siya dahil baka si Earl na naman yun. Wala sana siyang balak na isipin pa yon hanggang sa umabot na ng halos 1 linggo, kaya naman matapos niyang mamigay ng pagkain ay naglakad siya papalapit sa may kotse na yon upang kausapin ang taong nandoon. Papalapit siya, Mayor. Alis na po ba tayo? Tanong ni Ben kay Celdric. No. Let her come here. Gusto ko rin siyang makausap eh. Saad ni Celdric bago kumatok si Kiara sa may bintana. Kaagad namang binuksan ni Celdric ang pinto ng kotse niya at lumabas siya. Napansin ko lang, palaging nandito yung kotse mo tuwing pumupunta ako sa kanila. Ano bang intensyon mo? Medyo creepy na ang ginagawa mo. Hindi na natapos ni Kiara ang sasabihin niya nang magtama ang mga mata nila. Si Mayor Celdric? Hindi makapaniwalang saad ni Kiara sa sarili niya nang makita niya ang lalaki. I'm sorry for creeping you out, miss. I just found it interesting dahil may mga taong katulad mo pa pala. I might say, I'm impressed. Hanga ako sa pagiging matulungin at mabait mo. Keep up the good work. Now tell me, gusto mo bang tumakbo bilang konsehal ko sa susunod kong termino? Tanong ni Celdric na nagpatawa sa dalaga. Salamat po sa pag-alok pero wala po akong balak pumasok sa politika. Aniya, pero tumawa lang ang binata. I'm just joking. I'm so happy to find someone like me who loves helping people in need without returning the favor. I have a lot to ask you. Is it okay kung lumipat tayo ng lugar kung saan tayo pwede makapag-usap ng maayos? Akmang sasagot na sana si Kiara nang biglang kumalamang tiyan niya. Oh, mukhang alam ko na kung saan lugar tayo mag-uusap. Nakangising saad ni Celdric bago niya dinala si Kiara sa restaurant ni Brandon. Sa VIP room sila kumain dahil baka may makakita sa kanila at gawan pa sila ng issue. Habang kumakain sila ay napansin ng dalaga na nakatingin sa kanya si Celdric. May dumi po ba sa mukha ko? Kanina pa kayo nakatitig sa akin eh. Wala naman. Napaisip lang ako dahil may mga tao kasing kapag tumutulong ay pinapost nila sa social media. Para bang tumutulong sila para lang sa publicity o panglabas. Pero ikaw, hindi mo pinapaalam sa kahit na kanino. Hindi ka naghahanap ng kapalit. Gusto ko lang malaman. Bakit mo ginagawa to? Napatingin si Kiara sa mga kamay niya bago tumingin sa binata. Kasi galing ako sa wala. Bata pa lang nang mawala na ako ng mga magulang. Ako yung dating batang nakikisalo sa lugaw ng kapitbahay. Ako yung nag-aabang ng tirang pandesal sa mga panindriya. Kapag hindi mo yun makakalimutan, hindi mo rin magagawang hindi tumulong kapag may kaya ka na, kahit konti lang. Hindi ka agad nakasagot si Celdric, halatang namangha siya sa sinabi ng dalaga. Hindi ko alam ang buong kwento mo, Kiara. Pero para sa akin, mas karapat dapat ka pang ihalal kaysa sa karamihan na nasa pwesto ngayon. Naku po, Mayor. Parang imposible naman po yan. Sa ngayon po, masaya na ako dahil nakakatulong ako kahit papano. Hindi ako nagbibiro. Pero sige, hindi ko ipipilit yan. Aniya, bago siya uminom ng juice, bago muling tumingin sa dalaga. Alam mo, gusto ko ang mga ginagawa mo. Ever since nung nakita kita, ay pumasok sa isip ko ang pagkakaroon ng mga pagkain program at bumuo ng charity club. Kung sakali mang makabuo ako ng charity club, willing ka bang sumali bilang miyembro nito? Oo naman po, pero hindi nga lang po ako mapera katulad nyo, kaya baka hindi ako makapag-ambag sa pondo. Hindi naman ganun lahat ng charity club. Ang mga donation o pondo ay manggagaling sa mga donators at sa akin. Kailangan din ng club ng willing magluto at magpakain sa mga target people natin. Kung kailangan po ng tagaluto, sa akin nyo na po ibigay ang trabahong yan. Hindi man po halata pero masarap ako magluto, Mayor.
confident na saad ni Kiara na nagpangiti sa binata. Kung ganoon, ay papayag ka? Maraming salamat, Kiara. Pagpapasalamat ng binata kay Kiara. Walang anuman po, basta para sa mga mamamayan ng bayan natin, ay handa akong tumulong. That's good to hear. Anyways, don't call me a mayor na. Just call me by my name. Aside from that, huwag ka na magpo at opo. Feeling ko kasi tumatanda ako eh. Okay, sige Celdric. Hindi alam ng binata, pero para bang ang sarap pakinggan ng boses ni Kiara kapag tinatawag siya nito sa pangalan niya. Simula ng araw na yon ay halos araw-araw sila nagkikita. Inaayos nila ang mga kailangan sa charity club at naghahanap rin sila ng mga miyembro na sasali. Surprisingly, marami ang sumali at willing maging donators. Dahil doon, 3 buwan simula ng buuin ng charity club nila, ay nagkaroon na kaagad sila ng 3 project para sa mga taong kinakailangan ng tulong. Scholarship for elementary, high school and college students. Ready na ang lahat ng mga kailangan dito. Pwede na siyang simulan next month. Yung pakain program naman ay natapos ng maayos kanina. Maraming mga bata at matanda ang natulungan. Pagre-report ni Kiara kay Celdric na kasalukuyang nakasandal sa swivel chair niya. I'm sorry, hindi ako nakasama. May kinailangan kasi akong attenda na meeting eh. I'm glad na maraming natulungan. Pagod na saad ni Celdric habang tinitignan niya yung mga pictures sa program kanina. Okay lang yun, Celdric. Importante yan eh, saka pinaliwanag ko naman sa kanila ang sitwasyon mo. Pero grabe, unexpected talaga yung speech ko kanina. Hindi ko naman alam na may ganun pala. Natatawang saad ni Kiara nang mapansin niyang nakangiti si Celdric. Anong hiningiti-ngiti mo dyan? Tanong ni Kiara, nakaagad naman itong sinuwipe ni Celdric dahil ang dahilan ng kanyang pagngiti ay ang litrato ni Kiara habang namimigay ito ng pagkain. Wala naman, masaya lang ako na may mga ngiti sa labi nila. Masaya ako na nakakatulong ako sa kanila. Nakangiting saad ni Celdric bago siya tumayo, ngunit bigla na naman siyang natumba. Celdric! Sigaw ni Kiara bago siya tumakbo papalapit sa binata. Don't worry about me. I'm just tired and this often happens to me. Aniya, at akmang tatayo na ulit siya nang pigilan siya ng dalaga. Huwag ka na munang tumayo, Celdric. Ayan ka na naman eh. Alam mong pagod ka na tapos pinipilit mo pa ang sarili mo. Napabuntong hininga na lang si Celdric bago nagsalita. Sorry, hindi ko na kasi alam kung kailan ba ako dapat huminto eh. Parang ayokong may nasasayang na oras, lalo na't ang dami pa nating kailangang gawin. Celdric, hindi mo kailangang pabayaan ang sarili mo para makatulong. Kapag bumigay ka, mas marami ang maapektuhan, pati ako. Mahina, ngunit seryosong saad ni Kiara habang pinupunasan ng panyo ang pawis sa noo ng binata. Napatingin si Celdric sa dalaga at ngayon lang niya napagtanto kung gaano kabuti at maalaga si Kiara, hindi lang sa iba, kung hindi na rin pati sa kanya. Maraming salamat. Pagpapasalamat ni Celdric nang biglang kumalamang tiyan niya. Napatawa naman ang dalaga bago niya kinuha ang paper bag na dala niya. Sakto, at nagdala ko ng pagkain. Kabisado na kita eh. Hindi mo man lang inaalala ang sarili mo, kaya sigurado akong hindi ka pa kumakain. Aniya, bago niya nilabas ang pagkain na dala niya. Chicken curry at ginisang repolyo, your favorite. Nakangiting saad ni Kiara. Nagdala rin ako ng calamansi juice para refreshing. Kumain ka na para hindi ka na nanghihina. Doon muna ako sa sofa at aayusin ko ang report tungkol sa program ngayon. Aniya, bago ito nagtungo sa may sofa at nagsimula ng gumawa ng report. Maya-maya lang nang natapos sila ay umuwi na rin sila pareho. Inihatid na ni Celdric si Kiara, kaya naman nakauwi na ito ng maayos. Umuwi na rin kaagad si Celdric dahil gusto niyang magpahinga. Walang reply ah. Siguro importante yung pinuntahan niyan o kaya naman yung kasama niya, kaya hindi man lang niya naisip na mag-reply sa atin. Nakangising saad ni Aizen nang makapasok si Celdric sa mansyon nito. Kuya naman, nakakagulat kayo. Ano ba yan? Saka, anong text na sabi niyo? Nagtatakang tanong ni Celdric bago siya umupo sa sofa.
Kung nag-open ka sana ng cellphone mo, makikita mo ang text namin. Kanina ka pa namin hinihintay eh. May dinner tayo magkakapatid. Nakangusong saad ni Brandon. Sorry, busy lang. Saka, nakapag-dinner na ako eh. Next time na lang ako sasama. Nakapag-dinner? As far as I know, hindi ka nagdi-dinner mag-isa. Sa labas ng mansyon mo. May kasama ka siguro, no? Saang restaurant mo siya dinala? Taas kilay na tanong ni Aizen. Para silang mga investigator, kakatanong nila kay Cedric na kasalukuyang medyo namula. Hindi kami kumain sa restaurant. I ate her home-cooked meals. Namumulang aniya, dahilan para mapatingin sa isa't isa si Aizen at Brandon. Her? Oh my God, bro. Sinong babae nakapagpangiti ng ganyan sa'yo? Kailan mo ba siya ipapakilala sa amin? Masayang sabi ni Brandon. Secret. Stop interrogating me and let me rest. Nakangusong aniya bago siya humiga sa sofa. Fine, not now. Pero isama mo siya sa wedding namin ni Beatrice next week ha. No buts. Aniya, kaya naman walang nagawa si Cedric kung hindi pumayag. Umalis na rin kaagad si Aizen at Brandon doon para makapagpahinga na rin ang binata. Cedric, hindi ba sobra-sobra na to? Sobrang mahal na nung dress oh. Meron naman pati akong heels sa bahay ko eh. Pagpoprotesta ni Kiara habang pinapasukat sa kanya ang 6 na heels. Heels lang yan, Kiara. Don't worry. Saka ano rin yan, sa pagpayag mong sumama sa akin sa kasal ng kuya ko. Saad ni Cedric habang tumitingin siya ng hikaw na babagay sa dalaga. Sasama ako sa'yo pero hindi ibig sabihin nun kailangan mo akong bilhan ng mga mamahaling bagay na to. It's not like that. Please, just pick what you want. Kailangan pati yan para sa wedding. Aniya, kaya naman walang nagawa ang dalaga at namili na siya. Bakit walang mga price tag? Sayang naman di ko malalaman kung ano yung pinakamura. Yun sana ang bala kong bilhin para hindi naman malaki ang magastos ni Cedric. Nakangusong Aniya sa sarili bago siya pumili ng kung ano nga ba ang tingin niya na maganda. Umattend sila ng ceremony sa may simbahan at namangha ang dalaga. Ang ganda ng design, ang ganda ng mga gowns, lalo na yung bride. Parang gusto ko rin ng ganitong kasal soon. Wala sa wisyong saad ni Kiara habang nakatingin siya kay Beatrice na kasalukuyang naglalakad sa altar. Malay mo naman soon, mas maganda pa dito ang maging kasal mo. Aniya, bago bumulong. Nung kasal natin. Wala sa wisyong bulong ni Cedric na nagpagulat sa kanya. Bakit ko ba nasabi yun? Ano ba nangyayari sa akin? Hindi makapaniwalang Aniya bago sila umupo. Buong seremonya ng kasal na hindi mawala sa isip ni Cedric ang mga sinabi niya. Ngayon lang ulit kasi siya nakaramdam ng ganitong tibok ng puso simula nang huli siyang nagmahal. Nang makarating sila sa reception ay kumain na sila at kasama ni Kiara ay si Cedric sa table at ang buong pamilya nila. Bakit parang feeling ko girlfriend ako ni Cedric ngayon? Ay, grabe self, huwag masyadong assuming. Saad niya sa sarili niya habang kumakain sila. You must be the one na gumawa ng home-cooked meal sa kapatid ko. Nice meeting you. Aniya na para bang tinatanong kung ano ang pangalan ng dalaga. Kiara po, sir. Kiara, nice name. Well, thank you sa pag-attend mo sa kasal namin ng asawa ko. Pagpapasalamat ni Brandon sa dalaga. Walang anuman po. Saad ni Kiara, bago nila pinagpatuloy ang pagkain at pagkukwentuhan, dumating na sa oras na ihahagis na ng bride yung bouquet niya. Walang balak tumayo at sumali si Kiara, ngunit pinatayo siya ni Ivy. Wala siyang balak makipag-agawan, kaya naman nasa gilid lang siya. Ngunit hindi inaasahan sa direksyon niya papunta yung bulaklak at siya ang nakasambot. Ha? Bakit ako? Hindi po ako kasali dyan. Nagtatakang saad ni Kiara na nagpangisi naman kay Aizen at Brandon. Uy, si Kiara ang nakasambot. Galaw-galaw na, Cedric! Pangaasar ni Aizen sa bunsong kapatid na si Cedric. Uy, mukhang may susunod na kasal na next year ah. Mom, Dad, kailangan niyo po itong paghandaan. Natatawang saad ni Brandon. Mukha nga, I can't wait. Masayang saad ni Ivy. Stop it nga kuya. Tara na nga Kiara, doon tayo sa may gilid. Namumulang saad ni Cedric
bago niya hinigit papalayo doon si Kiara. Pasensya na sa sinabi nila. They just love teasing me. Nakakahiya. Ang cute mo nga kapag namumula ka eh. Please, don't tease me too. Namumulang saad ni Cedric bago siya tumalikod upang itago ang namumulang niyang mukha sa dalaga. Sorry na, tara doon tayo sa may sweet section. Parang gusto ko ng macaron. Saad ni Kiara bago niya hinigit ang binata. Hindi nila alam na pinagmamasdan na pala sila ng buong pamilya ni Cedric at tuwang-tuwa sila. He started blushing again, Mom. That only means he's in love. Kinikilig na saad ni Aizen. I just hope na sana hindi niya saktan si Cedric. Alam mo naman yung kapatid mo. Saad ni Arnold bago siya uminom ng wine. Hindi ganong klaseng babae si Kiara. Nararamdaman ko na parang siya yung babaeng katrato ng tama sa kapatid namin. Saad naman ni Aizen. Mukha nga. Sana siya na rin ang future manugang namin kay Cedric. Hay, ngayon pa lang gusto ko na kaagad siyang maging kapamilya. Masayang saad naman ni Ivy. Same lang, honey. Pero syempre, kailangan muna nating antayin na maging sila. Soon enough. Magkakaligawan na rin yan sila. Saad naman ni Arnold. Hoping na sana hindi torpe si Cedric. Natatawang saad ni Brandon bago nila pinagpatuloy ang pag-iinuman. Habang lumilipas ang mga araw, ay may tanong sa isip ni Kiara na nabubuo. Bakit simula nung kasal ni Sir Brandon at Ma'am Beatrice ay may kakaiba ng tibok ang puso ko? Hindi ko maintindihan pero bakit ganito? Nagpapanggap ako na hindi ko naririnig ang sinasabi niya. Pero totoo ba talaga yun? Naguguluhang tanong ni Kiara sa sarili niya habang nakahiga siya sa kama niya. Nang kasal natin? Kainis naman? Bakit niya sinabi yun? Ayaw kong mag-assume pero... Bakit nga ba? Bakit niya ba kasi sinabi yun? Saad niya sa sarili bago siya nagtakip ng unan sa muka. Hindi ko alam kung may pinapahiwatig ba siya sa akin o eme lang niya. Hay, nakangusong Aniya bago siya dumapa. Wala pang halos ilang minuto simula nang dumapa siya ay nakatulog na rin siya ng tuluyan. Sa bawat paglipas ng oras ay medyo nagiging awkward para sa dalaga ang palagiang pagsasama nilang dalawa. Kasalukuyang nagbubuhat sila ng mga kahon ng mga pagkain na ipapamigay nila. Kinabukasan ng hapon ng program pero ngayon pa lang ay naghahanda na sila. Habang nagbubuhat ng kahon na may mga paper plates at mga disposable na baso ay hindi inaasahang nabitawan yun ni Kiara. Medyo nahihilo kasi siya ngayon na para bang lalagnatin siya. Mukhang mali ata na nagpaulan ako kagabi pa uwi galing sa trabaho. Hay, konting tiis na lang ay pwede na rin ako magpahinga. Aniya, at akmang hahawakan niya na yung box nang sabay nilang mahawakan ng isang tao ang box at mapatingin sa isa't isa. Ay sabay na kumabog ng malakas ang tibok ng puso niya. Sorry. Paghingi ng paumanhin ni Kiara bago siya napahawak sa ulo niya. Kaagad na hinawakan ni Cedric ang noo ng dalaga at doon niya napagtanto na nilalagnat ang dalaga. Oh my God, Kiara! Nilalagnat ka! Teka! Aniya, bago niya binuhat ang dalaga na pang bridal style at dinala sa opisina niya. Sobrang taas ng lagnat mo. Bakit hindi ka man lang nagsasabi? Nag-aalalang saad ni Cedric bago niya tinawagan ang assistant niya para mag-prepare ng towel at maligamgam na tubig. Kaya ko pa naman, Cedric. Saka maraming gawain at kailangang matapos yun ngayon para matuloy ang program tomorrow. Saad ni Kiara at akmang tatayo na siya nang pigilan siya ng binata at muling pinahiga sa sofa. Don't be stubborn. May sakit ka, kaya mahiga ka na lang dyan. Marami namang member ng charity club, kaya na nila yun. Saka palagi kang present eh. Sila naman ang mag-aasikaso ngayon. Aniya, nang dumating ang towel at maligamgam na tubig, pinunasan niya si Kiara hanggang sa makatulog to. Minsan lang magkasakit si Kiara, kaya naman inalagaan siya ni Cedric. Dinala ni Cedric sa mansyon niya si Kiara at doon pinacheck sa private doctor ng pamilya nila. Kung si Kiara naguguluhan sa nararamdaman niya, parehas lang sila ni Cedric. No God, I can't stop thinking about her. Maayos na kaya ang pakiramdam niya. I hope she's drinking her meds.
Saad ni Cedric sa sarili niya. Hindi niya alam pero para bang sumasaya siya palagi kapag nakikita niya ang dalaga. Bukod doon, ay para bang hindi makukumpleto ang araw niya kapag hindi niya nakikita to. Maraming salamat sa inyong lahat. Success ang program natin. Masayang saad ni Cedric bago nagpalakpakan lahat ng miyembro ng charity club. Kami na po ang bahala dito, Mayor. Magpahinga na po kayo ni Ma'am Kiara. Saad ng isa sa mga member ng charity, kaya naman inaya ni Cedric si Kiara sa parke sa may tapat ng munisipyo. Nakakapagod, pero sobrang saya ng puso ko. Marami na naman tayong natulungan. Nakangiting saad ni Kiara bago sila umupo sa parke. Habang nagsasalita si Kiara, ay pilit na pinipigilan ng binata ang sarili niya. Para bang gusto niya nang umamin, pero natatakot siya na baka mamaya ay hindi tanggapin ng dalaga ang pagmamahal niya. Pero sa bawat pagsasalita at pagngiti ng dalaga ay nagkaroon siya ng lakas ng loob, kaya naman napagpasyahan niyang umamin. Kiara. Pagtawag ni Cedric sa pangalan ng dalaga, napatingin naman sa kanya kaagad si Kiara. Alam mo, you're a good person, kaya hindi na ako nagtaka. Nung naramdaman ko sa sarili ko na nahuhulog na ako sa'yo, nagdadalawang isip pa ako na sabihin sa'yo to dahil natatakot akong hindi mo tanggapin ang nararamdaman ko. Pero dahil sa mga ngiti mo, nagkaroon ako ng lakas ng loob. Hindi ko alam kung kailan nagsimula. Pero gusto kita, Kiara. Pero parang hindi nga lang gusto dahil mahal na ata kita. Sumaya ako simula nang nakilala kita. Para bang binigyan mo ako ng kulay. Parang binigyan mo ng kulay ang buhay ko. At ikaw ang nagpabago sa balak ko sa buhay. Wala talaga akong planong magmahal ulit dahil sa nangyari sa akin noon. Pero dumating ka sa buhay ko Hindi mo man ibalik sa akin ang nararamdaman kong pagmamahal. Pero humihingi ako sa iyo ngayon ng permiso. Naligawan ka. Ipapakita at ipaparamdam ko sa iyo kung gaano kita kamahal. Hanggang sa tuluyan mo na akong mahalin pabalik. Pag-amin ni Cedric, dahilan para mabigla si Kiara. Mahal niya ako? Ibig sabihin, tama yung narinig ko noon. Hindi ko may paliwanag ang nararamdaman ko ngayon. Sobra-sobra ang saya na nararamdaman ko. Hindi makapaniwalang saad ni Kiara sa sarili niya bago umiwas ng tingin kay Cedric. Pero kung ayaw mo, handa akong tanggapin ang desisyon mo. Basta, huwag mo kong iiwasan Hindi na natapos ni Cedric ang sasabihin niya nang magsalita si Kiara. Oo, binibigyan kita ng permiso na ligawan mo ko, Cedric. Starting now, maliligaw na kita at ako ang nililigawan mo. Namumulang saad ni Kiara na nagpasaya naman sa binata. Talaga? Thank you so much, Kiara. Pinapangako ko sa'yo na mamahalin kita. Ipapakita at ipaparamdam ko yun sa'yo. Masayang saad ni Cedric bago niya niyakap ang dalaga. Simula sa araw na yon ay nagsimula na ang ligawan nilang dalawa. Halos linggo-linggong binibigyan ng bulaklak ni Cedric si Kiara. Sumakto nga at mahilig sa bulaklak ang dalaga. Pink tulips for my future girlfriend. I hope you like it. Nakangiting saad ni Cedric nang magkita sila sa may headquarters ng charity club nila. Oo naman, ang ganda. Thank you, Cedric. Pagpapasalamat ng dalaga. Kada bigay ng bulaklak ni Cedric ay kinukuhanan niya ito ng litrato para memories kung paano sila nagligawan. Maayos na sana ang lahat, ngunit may hindi inaasahang dumating na sana na hindi na lang dumating. Sigurado ka ba na nililigawan ni Cedric yan? Para namang wala siyang kataste-taste Inis na saad ni Elise habang nakatingin siya sa litrato ni Cedric at Kiara na magkayakap. Oo, Elise. Saka bakit naman hindi ka makapaniwala? May karapatang manligaw si Mayor sa kung sinong gusto niya, no? Saka, grabe ka makapanglait. Yung ilong ni Kiara ay totoo. Hindi retokada. Aniya, sabay irap ni Vivian sa kaibigan niya. Grabe ha? Nilait mo nga din ako Kaibigan ba yung ganyan? Nang lalait? Inis na Aniya bago siya uminom ng alak. Totoo naman kasi. Saka, paano hindi ako maiinis sa'yo? Nagpaubaya na nga ako sa ating dalawa dahil ikaw ang gusto ni Mayor Bukod doon, niloko mo siya tapos ngayon gusto mo makipagbalikan? Ang kapal mo, Elisa! Napatingin si Elise kay Vivian.
Bakas sa mga mata niya ang inis. Halos mapiga ang baso ng alak sa higpit ng hawak niya rito. Hindi ko rin maintindihan, Vivian eh. Oo, nagkamali ako noon. Pero mahal ko pa rin si Celdric. At hindi ko matatanggap na papalampasin ko na lang siyang maagaw sa akin ng babaeng mahirap lang. Napailing si Vivian at tumayo mula sa pagkakaupo. Hindi siya inagaw sa'yo, Elise. Ikaw ang nagpakawala. At yung tinatawag mong hamak na babae, mas may puso pa kaysa sa'yo. Tumutulong siya sa mga tao nang hindi humihingi ng kapalit. Eh ikaw, lahat ng ginagawa mo laging may kapalit. Dahil sa sinabi ni Vivian, ay natahimik si Elise. Pero makikita sa mukha niya ang galit na para bang may binabalak na masama. Tumayo siya at humarap kay Vivian. Kita ang galit na para bang makakasakit na siya. Kung hindi mo ako kakampihan, huwag ka nalang mangialam, Vivian. Kasi gagawin ko ang lahat para mapunta ulit sa akin si Celdric. Kahit ano pa. Kahit ang ibig sabihin nun ay may kailangan akong burahin sa mundo. Madiing saad niya bago siya lumabas ng bar. Dahil sa pagiging desperada ni Elise ay pinuntahan niya si Celdric sa mansyon nito. Sinalubong siya ni Celdric nang makauwi to. Anong ginagawa mo dito, Elise? Kung walang kwenta o saysay ang sasabihin mo, umalis ka na lang. Malamig na saad ni Celdric bago niya nilampasan si Elise. Why are you so being cold, Celdric? Hindi ka naman ganyan no. Wow, just wow. I can't believe that you have the audacity to ask that, Elise. Before I lose my cool, umalis ka na. At baka may hindi maganda ako magawa sa'yo. Inis na saad ni Celdric habang pinipigilan niya ang sarili na sumigaw. I know that you still want me, Celdric. Alam kong ginagawa mo lang rebound si Kiara. Sa ngayon, andito na ako ulit. Bumalik ka na sa akin at iwanan mo na ang walang kwentang babaeng yon. Sobrang kapal ng mukha mo ah. I don't love you anymore, Elise. Saka, sino ba nagsabi sa'yo na rebound ko si Kiara? Siya ang babaeng minamahal ko. At wala ka na magagawa doon. I love her. And soon, mamahalin niya rin ako. Huwag ka nang umasa na babalik pa ako sa'yo. We're done. At matagal na tayong hiwalay. Why are you so being like this? Everyone makes mistakes. Wow, I can't believe na naisama pa pala ng pagiging desperada mo ang mga salitang yan. Yeah, everyone makes mistake. Pero kung grabe na yung mistake na yun, never na kitang mapapatawad. Akala mo ba nakalimutan ko na yung mga ginawa mo? First, you cheated on me. Second, dinaon mo ang pangarap ko na maging mayor. At third, sinabihan mo ako na walang kwenta at walang pangarap dahil lang sa gusto ko magsilbi sa bayan ko. Kaya pwede ba, umalis ka na lang at nasusuya na ako sa pagmumukha mo. Guards! Ilabas niyo na ang babaeng to! Sigaw ni Celdric, kaya naman hinigit na papalabas ng mga guards si Elise. Hindi alam ni Celdric kung paano siya kakalma. Kaya naman nagpunta siya kay Kiara. Anong problema, Celdric? Hindi maganda ang araw mo ngayon? Tanong ni Kiara habang nakayakap sa kanya ang binata. I just can't believe her. Ang kapal na mukha niyang sabihin na rebound lang daw kita. Like, what the hell? Sobrang desperate niya. Naiinis ako sa kanya. Just don't mind her, Celdric. Hindi na dapat pang pinag-aaksayan ng oras ang ganong klaseng tao. Hindi siya worth it, kaya naman bumangon na tayo. Nagluto ako kanina ng ulam at sakto parehas tayong gutom. Pag-aaya ni Kiara, kaya naman kumain na silang dalawa. Dahil sa nangyari, ay sobra-sobra ang galit ni Elise kay Kiara. Kaya naman, gumawa siya ng social media accounts kung saan nag-post siya ng isang babae na ginagamit ang pagiging volunteer para lang makalapit kay Mayor. Naninira ng relasyon. Kahit hindi pinangalanan, marami nag-isip na si Kiara ang tinutukoy. Labis na nasaktan si Kiara sa chismis, lalo na't wala siyang ginagawang masama. Halos oras-oras nagpo-post ang account na yon ng mga masasamang salita kay Kiara. Dahil doon, ay nakicomment na rin ang iba at binash nila si Kiara. Bakit nangyari to? Wala akong ginagawang masama. Saka, alam kong alam ni Celdric na hindi ako ganong klaseng tao. Malungkot na saad ni Kiara habang binabasa niya ang mga masamang komento para sa kanya. Sa kabilang banda naman, ay pinapahanap na ni Celdric ang di umano'y nagpo-post gamit ang account na yon. Habang tinatrack pa ng mga pulis, ay pinuntahan niya ang dalaga upang alamin kung ano ang kalagayan nito. Celdric,
Bago ka magalit, gusto ko malaman mo na hindi totoo yun. Hindi kita ginagamit. Saad ng dalaga, nakasalukuyang paiyak na dahil sa mga nangyayari. Alam ko, Kiara, kilala kita. At kahit anong sabihin nila na masama sa'yo, ay hindi ako naniniwala. Alam ko kung gaano kabuti ang puso mo. Saad ni Cedric habang pinapagaan niya ang pakiramdam ng dalaga. Sa halip na magalit, pinanindigan ni Cedric ang tiwala niya sa dalaga. Saka, papaanong ginagamit mo lang ako? Ako ang nagsimula ng deal natin. Nakangiting saad ni Cedric bago niya hinalikan sa noo ang dalaga. Maraming salamat and happy birthday. Saad naman ng dalaga, dahilan para magtaka si Cedric. Birthday ko pala ngayon. Sorry, hindi ko naalala. Hindi ko rin naman kasi pinapahalagahan ang mga ganyang okasyon eh. Ano ka ba naman? Pero sige, mukhang mas mapapaaga pero bibigyan na kita ng rason para i-celebrate mo ang karawan mo. Mahal na mahal kita, Cedric. Hayes Valbuena. Boyfriend na kita. Nakangiting saad ni Kiara na nagpalaki sa mga mata ng binata. Seryoso? Pero, hindi mo naman kailangang magbadali. Baka kasi gusto mo lang na i-celebrate ko ang birthday ko, kaya mo ko sinagot. I can wait pa naman hanggang sa ready ka na. Hindi niya na natapos ang sasabihin niya nang pitikin siya ni Kiara sa noo. Siyempre hindi yun ganun, no? Bala ko na rin talagang sagutin ka eh. Naghahanap lang ako ng tamang oras. Alam mo, bago ka pa umamin sa akin, ay mahal na kita. Kaya naman sobrang saya ko nang umamin ka sa akin. Pagkukuwento ng dalaga, bago siya niyakap ng mahigpit ni Cedric. Dahil sa nangyaring issue, ay nagsalita na si Cedric. Bukod doon, ay natrack na nila si Elise. At napag-alaman na siya ang nagpo-post ng mga post na yon. Kinulong nila ito at doon na pinaalam ni Cedric ang tunay na nangyari sa kanila. Si Elise, ang dating kasintahan ko. Minahal ko siya, pero niloko niya ako. At bukod doon, dinaw niya rin ang kagustuhan ko magsilbi sa bayan natin. Sinabihan niya akong walang kwenta at walang pangarap. Kaya naman naghiwalay kami. Lahat ng sinabi niya tungkol sa babaeng minamahal ko ay walang katotohanan. Sinasabi niya lang yun dahil gusto niyang sirain si Kiara. Dahil hindi niya matanggap na hindi ako nakipagbalikan sa kanya. Sa totoo lang, ako ang nag-first move sa amin ni Kiara. Hindi inaasahang nahulog ako sa kanya nang makita ko kung gaano niya pinapahalaga ng mga tao sa lugar natin. Kaya naman niligawan ko siya. At ngayon, sinagot niya na ako. Kaya naman sana, bago kayo manghusga, ay alamin niyo muna ang katotohanan. Dahil nakakasakit na ito sa taong wala namang talagang ginagawang masama. Yan ang sinabi ni Cedric na nagpaayos sa lahat. Dahil doon ay si Elise na ang pinunteriya nila. Nang maging maayos ang lahat, ay bumalik na ang lahat sa normal. Tuloy ang mga program nila at marami pa silang natulungang tao. Muling bumalik ang sigla at kapayapaan sa Charity Club headquarters. Ang dating tensyon ay napalitan ng tawanan, masiglang pag-uusap at mas maraming proyekto para sa mga nangangailangan. Si Kiara ay muling abala sa pag-aasikaso ng mga listahan ng benepisyo habang si Cedric naman ay kausap ang isang bagong sponsor. Ang dami na nating nagawa pero pakiramdam ko nagsisimula pa lang tayo. Ani Kiara habang tinitignan ang record board ng mga natapos nilang proyekto. At mas marami pa tayong magagawa, lalo na't magkasama tayo. Thank you for trusting me all throughout, kahit na nung halos buong bayan ay nagduda sa akin. Siyempre naman, mahal na mahal kita eh. Mahal na mahal rin kita, Mayor Valbuena. Masaya at payapa na muli ang buhay nila, pero hindi makamove on si Elise. Pagkalabas niya sa kulungan matapos siyang magpiyansa, ay kaagad nagtangkang gumawa ulit ng masama kay Kiara. Walang paalam siyang pumasok sa may headquarters ng Charity Club at nagpunta sa kusina kung saan hinahanda ng ibang member ang kakainin na dessert ng mga tao doon. Bawat bowl ay mayroong pangalan, kaya naman hinanap niya ang bowl ni Kiara at nilagyan niya ito ng lason. Akala niya magtatagumpay siya, ngunit hindi inaasahan na may nakakita na pala sa kanya at sinumbong siya. At mangpapalabas na siya nang bigla siyang harangin ng mga guards at pinosas. Akala mo talaga, wala makakita sa'yo, Elise. Sobra ka na. Over the belt na yung ginagawa mo. This time, sisiguraduhin kong pagbabayaran mo ang kasalanan mong ginawa.
Galit na saad ni Cedric bago niya pinadampot sa mga pulis si Elise na nagsisigaw pa. Ginawa ko yun para sa'yo, Cedric! Mahal pa rin kita! Please, ako ang piliin mo! Sigaw ni Elise na para bang nababaliw. Maraming salamat, Dia. Utang ko sa'yo ang buhay ko. Mabuti na lang at nakita mo siya at sinabi mo sa amin bago ko pa nakain yun. Pagpapasalamat ni Kiara sa isa sa mga bagong members ng Charity Club. Walang anuman po, Ma'am Kiara. Ginawa ko lang po ang tama. Aniya, dahil doon ay nagkaroon sila ng celebration at nagparty-party sila hanggang sa maggabi. Sobrang saya ko na nabuo tayong pamilya kasama ang buong Charity Club. Hindi ko magagawa to kung wala ka. Maraming salamat, mahal ko. Nakangiting saad ni Cedric. Ako rin, sobrang saya ko. Hindi ko ina-expect na dahil sa pagiging matulungin ko ay makikilala ko ang lalaking mamahalin ko habang buhay. Ikaw naman, pinapakilig mo ako ng sobra-sobra. Baka hindi na ako makatulog nito. Ay naku ka talaga, kaya mahal kita eh. Mahal na mahal rin kita, Kiara. Tumagal ng halos 3 taon ang relasyon nila. Stay strong sila. At dahil sa pamumuno ni Cedric, ay marami na silang mga program na nagawa. Maraming tao na ang natulungan nila na may nabigyan ng trabaho. Dahil sa pamumuno ni Cedric, ay unti-unting umuunlad ang bayan ng Sorriso. Dumating na ulit ang panibagong eleksyon at muling tumakbo si Cedric. Sa ngayon ay 3 ang kalaban niya. Pero kahit na ganon ay kalmado siya. Sa pangangampanya, meeting at rally ay palagi silang magkasama. Sinusuportahan siya ng dalaga sa lahat ng mga ginagawa niya. Dumating ang araw na si Kiara ay may kakaiba ng nararamdaman. Kung noon ay nakakabuhat siya ng maraming box ng mga pagkain, ngayon ay isa pa lang hinihingal na siya. Bukod doon ay palagi pa siyang nakakatulog sa headquarters ng Charity Club. Medyo nagtataka na siya dahil kakaiba na ang nangyayari sa kanya. Ngayon na ang araw ng eleksyon at naboto na sila. Kasalukuyang may inaayos sa organization si Kiara, kaya naman nandun siya habang si Cedric ay nagpapahinga sa mansyon. Habang nag-aayos si Kiara ng gamit, ay nakakita siya ng pregnancy test box. Pregnancy test box? Siguro, may buntis sa mga member ng Charity Club. Kung totoo yun, I'm happy for them. Masayang saad ni Kiara nang biglang bumukas ang pinto. Ma'am Kiara? Oh, sorry po about dyan. Binili ko po yan dahil delay na ako. Saad ni Laura, ang treasurer ng kanilang organization. Nasubukan mo na ba? Hindi pa po eh, ngayon pa lang po. Pero ma'am, bigla po akong napaisip. Nakita ko po kasi na parang madali ka pong mapagod at makatulog. Gusto niyo po bang itry kasama ako? Tanong ni Laura dahil nangihinala na rin si Kiara ay gumamit sila parehas noon. False alarm po sa akin, ma'am. Negative po ako. Biglang napatigil si Laura nang makita niya ang reaksyon ni Kiara. May hawak na 3 pregnancy test si Kiara at ang lahat ng iyon ay positive. OMG! OMG! Buntis ka, Ma'am Kiara! Masayang saad ni Laura habang nagtatatalon. Narinig naman yun ng mga tao doon kaya nagpunta sila sa may opisina ni Kiara at kinongratulate si Kiara. Nag-chat po si Mayor, ma'am. Papunta na raw po siya dito. Sakto po after i-announce kung sino ang panalo, ay surprise mo siya. Pagbibigay ng suggestion ni Laura. Habang hinihintay nila ang resulta kasama si Cedric, ay kinakabahan sila. Ngunit nagputukan naman ang mga fireworks nang lumabas kung sino ang nanalo. Congratulations, Mayor! 9,876 votes. Lakda na naman ang mga kalaban. Pagbati ng mga member ng organizations nila. Nanalo ako, mahal. Ako pa rin ang mayor ng Sorriso. Masayang saad ni Cedric bago niya niyakap ang kasintahan. Congratulations, mahal ko. Or should I say, future daddy ng pinagbubuntis ko? Nakangiting saad ni Kiara bago niya inabot kay Cedric ang 3 pregnancy test na positive. Hindi na napigilan ni Cedric ang sarili niya at naging emosyonal na siya. Umiiyak siyang nagpasalamat kay Kiara at sa Diyos dahil sa nangyari. Panalo na sa eleksyon. Panalo pa bilang ama. Sobrang saya ko, mahal ko. Mahal na mahal ko kayo na magiging anak natin.
Mahal na mahal din kita, Mayor. Yan ang pangyayari sa buhay nilang dalawa. 2 taon na ang nakalipas. Ngayon ay kasalukuyang 2 years old na ang anak nilang si Celdres, Chio Valbuena. Matapos nilang malaman na nagdadalang tao si Kiara, ay nag-propose na kaagad si Celdric sa dalaga at kinasal sila 3 buwan bago muling napaupo sa posisyon si Celdric. Ngayon ay kasalukuyang katatapos lang patulugin ni Kiara si Celdres nang ihiga nito sa kama. Akmang hihiga na rin siya sa kama nang bumukas ang pinto ng kwarto nila at pumasok si Celdric na kakarating lang. Good work, mahal ko. Welcome home. Kamustang maghapon mo, mahal? Tanong ni Celdric sa asawa niya bago ito naghubad ng coat. Okay naman so far. Medyo napagod lang ako dahil nagiging makulit na ang anak natin. Natatawang saad ni Kiara nang maupo si Celdric sa kama at yumakap siya kay Kiara habang nakatayo to. I'm so tired na. Medyo nag-relax ako kanina eh. Naalala ko lang kung papaano tayo nagkakilala. Ngayong naisip ko yun, sobrang thankful ako na dumaan kami ni Ben sa lugar na yun. Nakangiting saad ni Celdric na nagpangiti rin sa asawa niya. Ako rin eh, hindi ako makapaniwalang ang lalaking para sa akin pala ay ang mayor ng bayan kung saan ako nakatira. Sobrang saya ko na nakilala kita at minahal kita. Sobrang dami nating kinaharap na problema, no? Pero kahit na ganun, tinatagan ko ang loob ko. Dahil sinabi ko sa sarili ko noon, napapakasalan pa kita, kaya hindi ako susuko. Mabuti at hindi ako sumuko. Dahil kung sumuko ako, walang tayo at walang Celdres. Oo, kahit na maraming gustong humadlang sa atin, lalo na yung ex mong medyo baliw. Anong medyo? Sobrang baliw talaga yun. Ngayon masaya na ako at napapalibutan na ng mga taong mahal ko. Mahal na mahal ko kayo ni Celdres. At sana soon, magkaroon na tayo ng baby number 2. Ay, kaya naman pala eh. Pero parang gusto ko na rin bigyan ng kapatid si Celdres eh. Pero hindi ngayon dahil nasa kama natin siya. Mahal na mahal ko rin kayo ng anak natin. Huling ani yan ng dalaga bago sila naghalikan. Dito na natatapos ang storya ng pagmamahalan ni Cedric at Kiara. Sana nagustuhan niyo ang storya nila. Maraming salamat sa pakikinig. Ang tunay na pagmamahal ay hindi nasusukat sa estado sa buhay, yaman o posisyon sa lipunan, kung hindi sa kabutihan ng puso at hangaring makatulong sa kapwa. Kapag ang 2 taong may malasakit sa iba ay pinagtagpo, mas lalo nilang mapapalawak ang kabutihang ginagawa nila at sa gitna ng pagsubok, ang tiwala at respeto sa isa't isa ang magpapatibay sa relasyon nila. Isa na namang kwento ng pag-ibig ang natapos natin ngayong araw. Sana po ay nagustuhan niyo ang kwento ni Kiara at Celdric. Pero bago ang lahat, magbabasa muna tayo ng mga shoutout at nakakaantig na mga komento. Hello po sa ating listener na si Ellie Bitasolo. Good evening, Inday Siren. Always listening and watching from Milan, Italy. Imelda Forteza, hello. Thanks for uploading your nice story. Avid listener from Calamba City. And Mary Toring. Hello again, Inday Siren PH for another new upload. And writer Celia Rosalia. Miss Lee, behind the lovely voice, once again, thank you. Always listening from Minnesota, USA. God bless, good morning in my end. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta sa Inday Siren. Ako po si Miss Lee at hanggang sa muli nating kwento. 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 Kwento.